Nagsimula ang pelikula sa isang high school student na tinatawag na Sin. Siya ang pinakamatalinong estudyante sa kanyang silid-aralan. Siya ay nakalaan at introvert na personalidad araw-araw. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pag-aaral. Wala siyang kaibigan sa school. Kinasusuklaman siya ng mga kaklase niya dahil sa sobrang bait niya. Dahil wala siyang kaibigan. Walang gumagalang sa kanya sa paaralan. Sa kabila ng kanyang mga dakilang tagumpay. Sa kabaligtaran, iginagalang ng kanyang kaklase na tinatawag na Batang Ben. Nung nakatanggap ng award si CM, ay nagwagi sa unang pwesto sa isang kompetisyon sa matematika. Walang pumalakpak, ngunit, kapag nakatanggap ng award si Young Ben ay third place winner. Nagpalakpakan ng buong klase. Magulo si Young Ben sa klase niya. Pero tahimik siyang matalino. Maraming estudyante sa classroom na binubuli ni pangkat ng MNs. Nambubuli din sila. At nagnakaw ng pera sa ibang estudyante. Sinubukan ni Young Ben na i-bully si Sin nung nag-aaral si Sin. Naiinggit si Young Ben kay Sin. Kasi, tinalo siya ni Sin sa kompetisyon sa matematika. Kahit introvert na estudyante si Sin. Na walang kaibigan. Hindi siya natakot sa Batang Ben at sa kanyang grupo. Wala man lang siyang pakialam ng pagbabantaan siya ng Batang Ben. Dumating ang baseball team ng paaralan sa silid-aralan. Naghahanap sila ng estudyanteng tinatawag na Suho. Gusto nilang maghiganti kay Suho. Dahil sa pambubugbog sa mga kaibigan nila. Kahit na sinusubukan nilang maging siya. Kasama ang mga baseball bat. Nagawa ni Suho na talunin sila dahil ex siya. Manlalaban ng MMA. Pag-uwi ni Sin, binigyan niya ng Certificate of Appreciation ng kanyang ama. Ipinagmamalaki siya ng kanyang ama. Pero hindi ipinagmamalaki ni Sin ang sarili niya dahil nag-iisa siya. Kahit nakasama niya ang kanyang pamilya. Si Sin ay nakatira lamang sa kanyang ama. Simula nang maghiwalay ang kanilang mga magulang. Wala siyang pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay abala sa kanyang mga trabaho. Samantala, ang kanyang ina ay isang guro na nagtuturo sa malayo. Nahirapan si Sin na makita ang kanyang ina. Araw-araw lang niyang napapanood ang mga video ng kanyang ina. Dahil sa problema ng pamilya niya, Sin ay naging isang reserved at reclusive na tao. Kinaumagahan. As usual, maagang dumating si Sin sa school. Nakita niya si Suho na natutulog sa classroom. May klase sila sa physical education noong araw na iyon. Ngunit hindi mahanap ni Sin ang kanyang tracksuit. Naniniwala siyang si Young Ben ang nagnakaw nito. Bilang kinahinatnan, kailangang isuot ni Sin ang kanyang uniforme. Sa klase ng pisikal na edukasyon, si Sin ang nangungunang estudyante sa lahat ng klase. Maliban sa klase ng pisikal na edukasyon, siya ay talagang mahusay sa klase ng pisikal na edukasyon. Matapos ang klase ng physical education, hinarap ni Sin ang batang si Ben at ang kanyang grupo. Nakaramdam ng hiya si Young Ben at ang kanyang grupo kay Sun. Kaya sinakal nila siya at pinagbantaan. Biglang may dumating na guro at pinutol sila. Tumigil si Young Ben at ang grupo niya sa ginawa nila. Nagbibiroan lang daw sila. May isang transfer student na tinatawag na Bumsok. Sa classroom ni Shena, lumipat siya mula sa isang elite high school Bumsok. Tumangging aminin na galing siya sa mayamang pamilya. Dahil ayaw niyang mapagsamantalahan. Dumating si Sin at sinabihan ng Batang Ben na umalis sa kanyang mesa. Nainis si Young Ben sa kanya. Magkita tayo. Kumuha ng panulat para protektahan ang sarili. Kaso inatake siya ng Batang Ben. Bigla, sinabihan ni Suho ang Batang Ben at ang kanyang grupo na tumahimik. Galit siya dahil natutulog siya ay inistorbo ng mga ito. Sa gabi, gaya ng dati, ang Batang Ben at ang kanyang grupo ay tumambay sa isang club sa pagkakasunod-sunod. Isang gamot na ginagawa nila araw-araw. Young then met the drug dealer na pinsan din niya. Tanong niya sa kanya, ano kaya ang mangyayari kung ang fentanyl na in-order niya ay inilapat sa balat ng tao? Sinabi sa kanya ng nagbebenta ng droga na ito ay pagkalito, pagkahilo, malabong paningin, pagduduwal at pagsusuka. Sa susunod na araw, nagkaroon ng pagsusulit ang klase. Gaya ng dati nakikita at inihanda ng mabuti sa sarili. Yang pagkatapos ay dumating late sa paaralan. Hiniling niya ang mga bomba na sumama sa kanya. Kasi sinabi niya yon. Gusto siyang makilala ng kanilang homeroom teacher. Lumiko. Palabas. Sinabi ni Bumsok na may langaw sa leeg ng Sins. Sa una, galit sa kanya si Sin.
Ngunit pagkatapos siyang tawagin ng guro, nakatuon muli si Sin sa kanyang pagsusuri. Habang kumukuha ng exam si Sin, biglang lumabo ang kanyang paningin. Nahirapan din siyang manatiling nakatutok. Lumabas siya ng classroom para pumunta sa banyo. Pagbalik ni Sian sa classroom niya, napagtanto niyang may fentanyl sa leeg niya. Bigla niyang sinampal ang pisngi niya. Nagulat siya sa buong klase. Pinapansin nila siya. Panay ang paghampas ni Sian sa pisngi niya para manatiling nakatutok. Matapos ang klase sa pagkuha ng pagsusulit, sinimulan nilang suriin ang kanilang mga sagot. Makita at mapagtanto na mayroon siyang isang maling sagot. Nadismaya siya dahil sa pagkakaupo niya sa upuan niya. Bro, panulat. Atakihin ng mga bata pagkatapos ay walang humpay. Sinaksak din niya ng panulat ang kaibigan ni Young Ben. Bumagsak si Young Bin mula sa kanyang upuan kasama isang mukha na puno ng dugo. Walang tao sa classroom na naglakas loob na makialam sa Sian. Kapag sinubukang tapakan ni Sian ang mukha ng batang si Vince, kaya bigla siyang pinigilan at tinulak palayo. Akala niya sobra na. Naiinis si Sian sa kanya. Umupo siya ng upuan para labanan siya sa kasamaang palad. Kaya nagawang iwasan ang kanyang mga pag-atake. Biglang may dumating na teacher sa classroom. Dahil sa pangyayaring iyon, bata pa at kinailangang ipasok sa ospital para magamot. Kinuha si Sian ng kanyang guro para humingi ng tawad sa mga magulang ng batang Ben. Ngunit patuloy siyang pinapagalitan ng ina ng batang Ben. Dahil galit na galit ito sa kanya. Sinabi sa kanya ni Sean yon. Siya ay nilagyan ng droga ng fentanyl ng batang Ben. Habang kumukuha sila ng pagsusulit. Sa una, itinanggi ni Young Ben na kanya ang fentanyl. Si improve what he said by removing sa bag ni Young Ben. Isang kahon ng fentanyl ang natagpuan sa kanyang bag. Laking gulat ng nanay ni Young Ben nang makita yon. Sa wakas, ang paaralan. Nagpa siya na ilipat ang batang Ben sa ibang paaralan. Pumayag din siya para mapanatili itong insidente ng paggamit ng droga ng kanilang estudyante bilang sikreto upang mapanatili ang kanilang mabuting reputasyon. Pag-uwi ng CNN, wala siyang sinabi sa nangyari sa school. Sa araw na iyon, hinala ng tatay ni CNN na nag-away ang CNN. Pero wala siyang pakialam dito. Naisip niya, ito ay isang normal na bagay na nangyari sa mga teenager. Sa susunod na araw, galit na lumapit sa CNN ang dalawang kaibigan ni Young Ben. Hiniling sa kanya na makipagkita sa kanila pagkatapos ng paaralan. Ngunit walang kahit isang takot. Tanong ni CNN at makipagkita sa kanya ng mga oras na iyon. Hindi na nila kailangang maghintay hanggang matapos ang paaralan. May galit na mukha. Sinundan ng mga batang Ben's friends ang CNN sa isang banyo. CNN isinara ang pinto ng banyo para walang makakita sa kanila. Hindi nila namalayan yon. Dinala ni Sin ang paborito niyang sandata na siyang panulat niya. Habang naglalakad si Sin papunta sa kanila ng hakbang-hakbang. Tinatakot na sila sa kanya. Naalala nila ang pangyayari, kung saan nawawala ng kontrol si Sin. Hindi nila maigalaw ang kanilang katawan nang maalala nila ito. Parang ayaw silang atakihin ni Sin. Sinabi lang niya sa kanila na pabayaan siya. Paglabas ni Sin sa banyo, lahat ng ito, pinuri siya ng mga kaklase sa pagkatalo niya sa batang si Ben. At ang kanyang grupo, Sin ay inis sa kanila. Dahil bigla silang naging friendly sa kanya. Sa lahat ng oras na ito, itinaboy nila siya, at nagpanggap na parang wala siya. Binisita si Young Ben ng kanyang pinsan. Sukday warn batang Ben ay walang labis na ginawa. Young at tinanong si Sukday na magising Sin. Babayaran niya siya kung handa siyang gawin ito. At gabi nang pauwi na si Sin. Nagtatrabaho din siya ng part-time. Malamang bukod sa pagiging estudyante. So part-time din magtrabaho. Bilang isang karera sa paghahatid ng pagkain sa restaurant. Pagkatapos ng klase, papasok siya sa trabaho, para kumita siya ng pera para mabuhay. Simula nung nawalan siya ng mga magulang. Nakatira lang siya sa kanyang lola. Pero pagkatapos niyang magtrabaho ay hindi na siya umuwi. Pinili niyang matulog sa paaralan sa halip. Dahil late na siya papasok sa school. Kung sa bahay siya natulog. Matapos makita at malaman ang kwento ni So, hindi na niya ito ginigising tuwing umaga. Na-appreciate niya ang effort niya. Kaya hinayaan niya itong matulog ng higit pa bago dumating ang lahat. Si Natsu ay naging mas malapit sa isa't isa mula noon. Gayunpaman, Sin, hindi pa rin nasanay na maging open sa ibang tao. Bata pa, and met Sukday para pag-usapan ng trabahong inaalok niya sa kanya. Kahapon, si Sukday ay miyembro ng isang collection agency, na nagpaubaya ng pera at nangolekta ng utang. Kaya siya ay daw na gumawa ng anumang mataas na sweldo trabaho.